Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. pagpalain ng Panginoong Hesukristong nagtatag sa simbahan sa bato ng pananampalataya ni Pedro. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Natitipon tayo upang mag-alay ng Eukaristiya at tanggapin ang tinapay ng buhay. Tayo'y muling magnilay sa ating pagiging di karapat-dapat at pangangailangang mahugasan sa ating pagkakasala. Ikaw si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Itinatag mo ang iyong simbahan para maging sakramento ng kaligtasan sa lahat ng panahon. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Inihabilin mo kay Pedro ang susi ng kaharian ng langit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin namin tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Helsias.
Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuutan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya ay magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At dito tayo ibinabalik ng ating ebanghelyo ngayon. Ipinapaalala sa atin ang tunay na mahalaga sa ating buhay pananampalataya bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. At ito ay ang ating malalim na ugnayan kay Kristo. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang mga tanong kay Jesus. Ang mga tanungan ni Jesus. Ang unang tanong, sino ako ayon sa mga tao? Marahil matatanong po ng iba, bakit ba nagtanong pa si Jesus? Pwede namang mag-lecture na lang siya ng kanyang pagkakakilanlan. Pero marahil dahil nais ni Jesus makita ang kalooban ng kanyang mga alagad. Knowing na pag umalis siya, ang mga ito ang siyang magpapatuloy ng kanyang misyon at mahalaga na malalim ang pundasyon ng kanilang ugnayan. Mahalaga na malalim ang relasyon upang sa paghahayag nila ng mabuting balita, nakaugat sila kay Kristo na Diyos. Puntahan natin yung konteksto. Ang sabi sa Ebanghelyo, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Doon makikita ang tinatawag nilang Banya Spring. At doon din makikita ang isang malaking templo ng Nipan, isang Diyos-Diyosan. Ang lugar na ito ay isa sa mga Decapolis ng Imperyo ng Roma. At doon kilala na makapangyarihan ang Diyos-Diyosang si Pan. Sa gilid ng malaking templo na nakaukit sa bato, mayroong kuweba na kung saan sila ay nag-aalay ng hayop, ng buhay na hayop. Kapag yung ay hindi inagos ng ilog, nagmumula sa kuwebang yon, naniniwala sila na tinanggap yung alay. Pero kapag inihagis nilang alay ay umagos pa din sa ilog, naniniwala silang hindi tinanggap at baka may mangyaring hindi maganda dahil hindi naging kalugod-lugod kay Pan ang alay.
Sa lugar na iyon, kung saan kinikilala si Pan bilang makapangyarihang Diyos-Diyosan, nagtanong si Jesus, "Sino ako ayon sa mga tao?" Marami yung kuro-kurong sinabi ng mga alagad. "Guro, sabi po nila, ikaw daw ay si Elias, ikaw ay isa sa mga propeta. Ikaw ay gumagawa ng himala," at marami pang mga kuro-kuro marahil ay nabanggit ang mga alagad. Ngunit nagtanong ngayon si Jesus sa personal na level, "Sino naman ako para sa inyo?" Si Pedro ang nagbulalas at sumagot, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang tanong na ito ni Jesus ay siyang tinatanong din sa atin ngayon. Sa'yo, para sa'yo, sino ako? Para sa'yo, sino si Jesus? Marahil kakilala natin ng Diyos base sa ating mga natutunan sa ating katekismo. Marahil kilalang natin ng Diyos dahil tuwing linggo tayo dumadalo ng misa, nakikinig sa ebanghelyo, nakikinig sa homilia. Marahil nakikilala natin ng Diyos sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos at marami pang paraan. Pero sa mas malalim na tanong, sa mas malalim at ururok ng ating pusong katanungan, sino nga ba si Jesus para sa iyo? At ang tanong na ito ay nag-uudyok din sa atin para tanungin ang ating sarili, kamusta nga ba ang ating relasyon, ang ating ugnayan kay Jesus? Dahil baka ang buhay natin, ang paligid natin, ay tila baga isa pa ring Cesarea ng Filipos, na kung saan marami mga Diyos-Diyosan ang nag-iimpluwensya o naghahatak sa atin dahil sa di umano'y tila kapangyarihan nila sa buhay natin. At kung titignan natin sa paligid natin, marami pa rin ito. Maaaring pera, kapangyarihan, impluwensya, kasikatan, at marami pang iba. Pero ipinapaalala sa atin na hindi ito sana lamang, hindi lamang yung panlabas na nakikita natin, kundi ang buhay natin ay tungkol una't higit sa buhay ng ating pananampalataya. Bilang isang Kristiyano, bilang isang binyagan, naniniwala tayo kay Jesus. Sumusunod tayo kay Jesus. Ginagawa natin ang mga gabay ng pananampalataya, ang mga acts of faith, ang mga acts of worship. Pero ang tanong, ang pananampalataya bang ating ipinahahayag, ang ating alam, ay ating isinasa puso at isinasa buhay? Sapagkat ang pananampalatayang ating ipinahahayag na tayo'y mga tagasunod ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa pagdadasal, hindi lamang tungkol sa mga bagay na panlabas, kundi higit lalo, ito ay isang buhay na merong malalim na ugnayan kay Jesus. Sa tuwing tayo ba ay dumadaan sa napakadaming pagsubok ng buhay, maaaring sakit, problemang pinansyal, problema sa trabaho, problema sa relasyon natin sa ating kapwa, sa tuwing tayo bigat na bigat sa ating kalooban, naaalala pa rin ba natin ang isang malalim na relasyon kay Jesus? O baka madalas, nanlalabo ang mata ng ating pananampalataya dahil nakatuon tayo sa mga bagay na sa puso natin ay bumabagabag. Mga kapanalig, sa ating pagninilay sa linggong ito, tayo'y inaanyayahan ni Jesus na muling tanungin ang ating sarili ng kanyang tanong, sino nga ba si Jesus para sa iyo? Si Jesus ay ang Diyos. Si Jesus ay ang Kristo. Pero ang tanong, meron ka bang
malalim na ugnayan sa Kanya. Ito yung pundasyon ng ating pananampalataya. Ugnayang malalim na nagmamahal kay Jesus. Ang tanong, handa ka ba na mas palalimin pa ang ugnayan na ito? Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika. Ipinanak ni Santa Maria Berin, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inlibing, nanaog sa karoroonan na may mao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto at hukom sa nabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa asama ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabubuhay ng malimitay ng tao at sa buhay na walang gan. Amen. Dumapit tayo sa Ama na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay ipinakikilala si Jesus bilang kanyang bugtong na anak. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. Ama namin na sa langit, dinggin mo kami. Para sa Papa, mga obispo, pari at lahat ng binyagan, naway tulad ni San Pedro, buong tapang nating ipahayag si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at manatiling matatag sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin na sa langit, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, naway hindi lamang natin kilalanin si Jesus, kundi pagsikapan nating palalimin ang personal na pakikipagtagpo natin sa Kanya na nagpapabago ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin na sa langit, dinggin mo kami. Para sa mga nagdududa at naghahanap ng katotohanan, naway manatili silang may pag-asa, matatag sa kanilang paghahanap ng kahulugan ng buhay, at di nawawala ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin na sa langit, dinggin mo kami. Para sa mga kaluluwa sa purgatorio, naway malinis sila sa kanilang mga kasalanan at masilayan ang liwanag ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin na sa langit, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin na sa langit, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, huwag mong ilihim ang iyong mukha sa amin na naghahanap sa iyo. Patatagin mo ang aming pananampalataya upang makilala ka namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo, O Diyos. Daan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Sumasalangit ka,
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At suminyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, humayo kay taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.